Nasa huling bahagi na raw ang El Nino ngayon ayon sa Bureau of Meteorology ng Australia. Sa kabila nito, matinding init pa rin ang nararanasan sa ilang probinsya. Sa Legazpi City, umabot na sa mahigit 200 ang nabiktima ng heat stroke. May report si Mark Zambrano. Itinuturing na biyaya ng mga taga-Kidapawan ang biglang buhos ng ulan. Paniwala nila, ito ang sagot ng Diyos sa kanilang Orasio Imperata o espesyal na dasal para umulan. Nakaranas din ng malakas sa ulan ang malaking bahagi ng Maynila kaninang madaling araw. Ang mga pag-ulang ito, senyales na nga ba ng pagtatapos ng tag-init? Unang-una yung hanggang buwan ng Mayo, lalo na dito sa Luzon at sa ilang bahagi ng Visayas, patuloy pa tayong makakaranas ng mas mainit na panahon. Sa Mindanao, sanhi ng unti-unting paglapit ng Intertropical Convergence Zone, ay nakikita natin na talagang magiging significant na yung mga pag-ulan dyan dulot ng thunderstorm. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang init sa ibang mga probinsya. Sa Legazpi City, umabot na sa 206 ang mga pasyenteng nabibiktima ng heat stroke. Sa panahon kasi ng tag-init, marami tayong nakikita mga sakit na usually nakikita natin during summer months. Isa na dito yung stroke. Payo ng mga doktor, ugaliing uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig para makaiwas sa dehydration. Ang mababang bentahan ng tilapia naman ang problema sa Lake Cebu, South Cotabato. Ayon pa sa mga tindera, kapansin-pansing lumiit ang sukat ng mga tilapia. Imbis daw kasi nahayaan pang lumaki, hinuhuli na raw nila ito dahil naman sa banta ng fish kill na dulot ng panakanakang pag-ulan. Naapektuhan din daw ng pabago-bagong temperatura sa ilalim ng tubig ang paglaki ng kanilang mga alaga. Pagkalugi sa tanim na palay naman ang idinadaing ng mga taga-Aurora, kaya napilitan na lang silang magtanim ng kamote. Ay sabi ko nga ay wala kami ipapatubig tag-araw, ay di sayang naman yung aming kukuha na palay, walang tubig. Di lugi kami, ay mahal pa naman ang bini. Bagaman may minsang pag-ulan, ayaw na raw muna nilang sumugal sa pagtatanim ng palay. Pero ang ilang residente sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, tila tuluyan ang nawala ng pag-asa at nagpasya ng mga ibang bayan. Sa sobrang init daw kasi sa lugar, tuyong-tuyo na ang mga sakahan. Hindi na rin sapat ang patubig. Ayon sa lokal na pamahalaan, minabuti na ng ilan na umalis at maghanap na ibang ikabubuhay sa ibang bansa. Mark Zambrano, GMA News.